Ang magiging Bible teacher sa umagang ito. Pakinggan po natin siya. Grabe naman yun. Rosalie Penoliar. Blessed morning po sa ating lahat. Kumusta po tayo mga kapatid? Minsan lang po sa isang linggo tayo nagkakasama-sama. For God's glory na nakakapunta po tayo sa church. Yung iba po nating mga kapatiran, via Zoom, and via sa Facebook Live. So, ayun nga po, nabanggit ni Pastor Rico, July. Birthday month. So, medyo matagal-tagal po ako hindi nakapag-share. So, yun po, birthday month. Kaya, eto po, ako po ang magtuturo ngayon. Ayoko namang sabihin na napilitan lang. Pero sa biyaya ni Lord, maluwalhati po siya sa araw na ito sa aking ipapahayag po. Dahil minsan, ayun, I admit, marami po tayong mga kaabalahan. So, yun po is, segue lang natin minsan. Pero para kay Lord, ayan, unahin po natin siya. So, Philippians 4:6. Yun po yung pag-aaralan po natin ngayong umaga. Ano pong sabi doon sa Philippians 4:6? Ito po is very popular verse. Alam ko na marami na pong naging katuruan and marami na po ang nagmensahe ng verse na ito. Pero I believe this morning may madadagdag at may matututunan po tayong muli. And si Lord po ang patuloy na mangusap sa atin. Philippians 4:6, don't worry about anything. Let us pray. Lord, we thank you for this wonderful day. Wala po kaming ibang hangad, Lord. To bless your holy name, to worship you. Use me, Lord, as your instrument this morning. Makadagdag po, Panginoon, sa mga matututunan po namin. Makapag-share po ako, Lord God, sa napapanahon po na mensahe sa umagang ito, sa araw na ito. Kayo po ang patuloy na maitaas, Lord. Wala po kaming ibang hangad, Lord God. Give me a humble heart, Lord. Kayo po ang mag-lead, Lord, sa congregation. Salamat po sa araw na ito. Kayo po ang patuloy naming itataas. Kayo po ang patuloy naming pupurihin. In Jesus' name we pray. Amen. So ano po yung nararamdaman natin? Ano po yung nafe-feel natin kapag naririnig natin ng worry? Worry. So bago po tayo mag-proceed, alamin po muna natin kung ano po ba yung ibig sabihin ng worry. So, ang ibig sabihin po ng worry, feeling of fear. So, marami po kasing ibig sabihin kapag binasa po natin yung mga dictionary po natin, marami po tayong mababasa na ibig sabihin ng worry. So, una po, feeling of fear. Fear. To think about problems. So, halo-halo na po yun. To feel uneasy, be troubled, or anxious. So, nung mga nakakaraan, minensahe po ni Ninong Rico, Pastor Rico, yung anxiety. So, related din po siya sa worry, yung word na anxiety. So, kung sa Tagalog naman po is pag-alala or pagkabalisa. Yun po yun sa sa Tagalog. So, ano po ba yung something? Something that worries us. Maybe it's all about worries about our future. Sino po yung mga nag-aalala sa future? So, siguro po, bawat isa sa atin, hindi po natin minsan nadadaanan, hindi po natin minsan naiiwasan mag-isip sa ating future. Ano ba ang kahinatnan ko, pagtanda ko, or what? Ganon. So, another is financial worries.
Sino po yung hindi nakakaranas nito? Siguro po tayong lahat. Pasok po dito. Amen? Amen. Yan. So, our health. Our health. Yan, marami po yan. Sa atin, sa our health. Our disease. Our illnesses. Nagwo-worry tayo. And yung din po sa ating family. Sometimes naisip natin, how can we provide, lalo na po yung mga breadwinner sa ating family, how can we provide? So dito po tayo mag-focus sa sa our health and disease. Di ba po, kapag minsan meron po tayong nararamdaman sa ating katawan, kasi itong worry na to, ganito po kasi ito hindi pa ito nangyayari, ang bilis nating isipin. Parang hindi pa siya nangyayari, may outcome ka na sa isip mo. Nagmumula lang po ito lahat sa ating mind, ang worries. Na minsan, nararamdaman mo, naaaligaga. Alam niyo po ba yung word na yun? Na hindi pa nangyayari, may conclusion ka na dun sa mga pwedeng mangyari. Nagwo-worry. Nandun yung worry natin, pagkabalisa, or pag-alala natin. So itong pag-aaral na to is very basic studies na alam ko makaka-relate po tayong lahat. So, worries starts if we are what? If we are negative thinking. If we are negative thinking, let me tell you, church, doon po lahat nag-starts yung worry natin. Sa salitang, what if? What if? Magkasakit ako? What if? Mag-fail ako sa exam? What if? Hindi na ako magising bukas? What if? Wala akong maihanap buhay bukas? What if hindi ko mabayadan yung aking mga bills, nakatagal pa sa next month, iniisip na? What if? Natatawa tayo kasi yun po yung naranasan natin. Paano kung? And yun po yung mga tanong natin na nanggagaling lang po lahat sa ating isip. Di ba po? Nag-start siya sa ating isip. Paano kung operahan ako? Paano kung sa pagkaka-opera sa akin, hindi na ako magising? Nandun lang po yun sa isip natin. What if, what if? Naranasan ko po yan kasi nag-undergo na rin po ako ng operations nung ako po ay na CS. So for the first time po kasi, kapag hindi mo pa yun nararanasan, wala kang idea kung ano ang gagawin sa'yo. So parang kung ano yung sasabihin sa'yo ng doktor, susunod-sunod ka lang. Pero nung naranasan mo na yon, parang ayaw ko nang ulitin yon. Parang ayaw ko nang ulitin yon kasi naranasan ko na. So yun yung po lahat yun na nanggagaling lang sa ating isip lahat. And kapag naranasan natin yon, nadadaig po tayo, nadadaig tayo. Nawawala yung saya natin, nawawala yung kapayapaan natin sa puso natin, nawawala tayo sa focus, and nagiging hopeless. Nagiging hopeless po tayo. Di ba ang sabi nga, ang lahat ng problema, so related din ito sa worry. Kasi di ba, minsan sa problema natin, nagwo-worry tayo. So, ang lahat daw ng problema, may solusyon. Kapag walang solusyon, hindi yun problema. Tama po ba? So, kung hindi siya problema, wag natin siyang problemahin. Tama po, church? Kasi nga po, lahat lang ng mga, kung iisipin natin, yung lahat ng trouble, worry, is nag-uumpisa lang talaga sa
isip natin. Sabihin natin, kasi yun ang naisip ko kaya yun ang naisip ko. Yun talaga ang mangyayari kasi yun ang ating iniisip. Minsan, na-overthinking tayo. Nagiging exage tayo sa mga bagay na hindi naman talaga dapat ika-worry. Amen po, church? And then, nandun na po tayo na tayo ay nag-aalala. Ang sabi po sa Matthew 6:27, can you add even an hour to life by worrying? So kung yun pong pag-alala natin, nakakadagdag man lang kahit isang oras sa buhay natin, so gawin natin, lagi tayong mag-alala. Pero hindi po. Alam nyo, ang taong laging nag-aalala, mas umiikli buhay. Kasi, lagi siyang takot. Lagi siyang nawawala sa focus. So, ang sabi po, stop worrying. Stop worrying. Sabi nyo, sis, ang dali naman sabihin yan, stop worrying. Alam nyo ba, lalo na kapag po tayo ay yung may mga emergency, di ba? Emergency, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Worry ka ng worry kasi emergency. Meron po tayong mga nakakalimutan. So, stop worrying. We must twist our thoughts instead of spinning on thoughts and everything that feels so out of control. We can choose to turn to God. Since God is in control, we don't need to worry. We can trust Him. So, ang mga Kristiyano, di ba tayo mga Kristiyano, kailangan tayo mga positive thinker na, mga Kristiyano. Kasi si Jesus nasa atin na. And we must enjoy our life because it is from God. Simply let go of our worries. Kapag nilet go natin ang ating worries, we can experience a greater sense of inner peace and happiness. Kasi po, kapag tayo nagwo-worry, nananakaw yung kapayapaan natin. Nanlulumo tayo. Nawawala yung saya natin sa ating mga puso. Which is, pwede naman natin siyang baliktarin. Yung mga negative thoughts, pwede nating i-turn into positive thoughts. Mas marami pang benefits na mag-isip tayo ng mga positive kesa sa mga negative thoughts. Kasi kapag tayo nagwo-worry, nakikita din kasi yun sa atin. Bakit ka nanlulumo? Bakit ka malungkot? Hindi lang niya masabi na meron siyang mga iniisip na nababalisa siya. Pero kung tayo ay magiging positive thinker always, nandun, makikita yan sa ating mukha na maaliwalas, yan, masaya tayo. Sabi sa Isaiah 41, verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Sa Bible po, marami po tayong mababasa dyan na when we are worrying, marami pong mga promises si Lord, yung mga verse na pwede nating basahin na makakapagpalakas po sa ating loob. Kasi ang worry, hindi naman po yan nanggagaling kay Lord. Nanggagaling po yan kay Satan. Kaya 'di ba? Sabi niya, ba't siya namatay? Ba't siya agad namatay? Kasi dahil sa takot, ninervyos. Kaya, yun, umikli ang kanyang buhay. But I believe, church, sa ating mga Christian,
Siyempre, kahit tayo Christian, tao pa rin tayo. Nakakaramdam din tayo ng mga worries, pagkatakot. It is normal. Pero ang maganda po kasi sa atin, alam natin kung kanino tayo tatakbo at alam natin kung paano natin i-handle ang ating worries. Amen? Sino yung pag nagwo-worry, basta nag-worry na lang siya. Dapat tayo nagte-turn kay Lord. So, I will give you some character in the Bible which they experience worries. So, sino po ito? Ilan lang po ito sa aking mga example. Ito po ay si Martha. Sa Luke 10:41. Ano pong sabi dito? Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. So si Martha is being distracted with task. Alam niyo po ba minsan, katulad tayo ni Martha? Siya naman, distracted. Distracted by many tasks. Tayo ganun din, nadidistract tayo ng kung ano-ano mang mga bagay. So dito si Martha, nawawala siya sa focus. Nawawala siya sa focus. And tayo din, minsan nawawala sa focus, nakakalimutan natin kung ano yung mga bagay na mahalagang gawin. And instead, naunahin natin si Lord. Minsan, may mga nagagawa tayo na, ay, mali na pala itong ginagawa ko. Instead na unahin natin si Lord. Distracted tayo. Nababalisa tayo tungkol sa mga bagay-bagay. And another example, alam na alam po natin ito. Si Peter. Ano ba nangyari kay Peter? In Matthew 14:30, but when Peter saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Di ba nandun yung pagkabalisa ni Peter? Nung lumalakad siya sa ibabaw ng tubig, nung nakita niya yung alon or yung hangin, nabalisa siya, nandun natakot siya. And then he cried out, Lord, save me. When we are like Peter sometimes, kapag tayo feeling natin na give up, feeling natin na Lord, give up na ako. Sino po yung nakakaramdam ng ganun? Siyempre, kahit tayo po mga Christians, sabi ko nga, we're only human. At minsan hindi natin naiiwasan niya na, Lord, kapag may mga mahirap tayong sitwasyon, nadadaig tayo, Lord, give up na po ako. Ako personally, na-experience ko to, Lord, I am giving up. After sabihin ko yan, Lord, I am giving up. Sabi niya, anak, no. Don't give up. Yan lang ang iyong naranasan. Kasi minsan po talaga, hindi natin naiwasan sa buhay natin, may mga na-experience tayo na yung isip natin, doon na lang natin ipino-focus, lalo na po kapag tayo nagkukulang kay Lord. Yun po yun talaga Kapag tayo po may mga pagkukulang, minsan naiisip natin yan, I want to give up. Saan tayo pwedeng mag-give up? Sometimes, sa ating paglilingkod,
Kapag may mga mahirap po tayong sitwasyon, or sa ibang mga bagay, na ando na lagi tayong nababalisa. Pero in spite of the things, we can cry out to the Lord, Lord, help me. Guide me. Give me peace, Lord. And after natin yung sabihin kay Lord, nare-renew yung mind natin. Dahil hindi niya tayo hayaan na bumagsak. Dahil we are His children. Amen, church? Lord, di ko kaya yung ganito. Hindi ko po alam kung sometimes nararanasan nyo rin po iyon. Lord, save me. Kayo na po ang gumawa for me. Dahil, Lord, hindi ko po kaya. Or sometimes, meron tayong mga trauma. Alam niyo ba yung mga trauma? If we are experienced na trauma, yun lagi mong naiisip, lagi kang nag-worry, and doon po nag-start din yun na nababalisa ka. Pero, if we are, yun nga po, yun po yung binigay sa atin ni Lord na pwede tayong lumapit sa Kanya, pwede tayong humiling sa Kanya. Lord, defeat my worries. Tanggalin niyo, Panginoon. Delivered me, Lord. And then I will overcome. Kasi sa araw-araw, hindi lang minsan, kahit yung sa konting minuto or segundo, tayo ay nag-aalala, tayo ay nag-worry. What if mawalan ako ng work? Madaming cause kung bakit nagtitrigger ang worries. And yun nga po, back to Peter, siya ay nabalisa. Siya ay natakot. But nakita natin na tinulungan siya ni Lord. Sinagip siya ni Lord. Ganon din po sa ating mga buhay. Laging naandyan si Lord. Wala pa naman po siguro tayong na-experience na hindi tayo tinulungan ni Lord. Kahit segundo na lang. Laging may miracle si Lord. Lalo na po sa atin dahil we are His children. So sabi po sa 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. At ang sabi nga po sa Philippians 4:6, ulitin ko lang po, don't worry about anything. Instead, tell God about everything. Ask and pray. Give thanks to Him. Sometimes, inuuna nating mag-worry kesa mag-pray. Nakapokus na tayo sa ating worry.
imbis na mag-pray. If we have a decisions in our life, una, just pray. Dahil we believe prayer is a powerful. So how we can defeat or resist worries? Ang una po is to trust God. Trust God. By trusting God, we can defeat worry. So ang sabi po sa Isaiah 40:31, but those who trust in the Lord will receive new strength. They will fly as high as eagles. They will run and not get tired. They will walk and not grow weak. So ito po yung mga verses na kapag binabasa po natin na we need to trust God. And we will receive new strength. And ito po yung mga promise ni Lord na nakakapagpalakas po sa ating loob. And also in Proverbs 3:5-6, ano pong sabi? Ito po alam na alam natin. Alam na alam natin to. Sino nakakaalam po nito? Proverbs 3:5-6. You must trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. Do not lean on your worries. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Sometimes, nakakalimutan lang po natin magtiwala. Ang ginagawa natin, we can make it on our own. Instead of trusting God, we can make it on our own. And sa bandang huli, kaya po tayo nag-fail. Kaya po tayo nabibigo. Tapos ang dami nating tanong. Why, Lord? Why? Why, oh why? Pero kasalanan din naman po natin. So how we can defeat our worries? So trust and then believe. We must believe. Saan tayo pwedeng maniwala? Believe. Maniwala po tayo sa kayang gawin ni Lord. Ang sabi po sa Mark 9:23, if you can believe, all things are what? All things are possible. Sino po nakakaalam nun? Mark 9:23. If you can believe, all things are possible to him who believes. Hindi nyo alam po yun, Mark 9:23. If you can believe, all things are possible to him who believes. And ang pangatlo po is, ito po the best. The best to. How we can defeat our worries. Ano po kaya yon? Ano po yon? Yung pangatlo na yon. Trust, believe, and pray. Knowing that prayer is so powerful. Pray.
Just pray. Di ba kapag may kinoconsult tayo kay pastor, sabihin lang ni pastor, just pray, kapatid. Pray. By prayer, it can resist our worries. So, pwede natin sabihin, Lord, I feel uncertain and worry. Please give me strength, guide me, give me peace, and everything will be all right. Sino po yung nakaramdam, nakaranas na ng ganun? Di ba minsan sa isip natin, Lord, paano po kaya yon? Paano po kaya? And then, nag-pray ka. And then, yung ipinag-pray mo is, nandun agad yung kasagutan. So, instead of worrying, we must pray. Ito pong mensahe na to is, madali lang po itong unawain. Magagamit po natin siya sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung ano man yung ating mga ginagawa. Ay, sabi nga ni Sister Rosalie, we must trust, believe, and pray. Kahit yung prayer na lang, prayer. Kahit yan ang ating matandaan. And yung lahat po ng ating mga naiisip na mga negative, yun po, kapag tayo nag-pray, magiging, it will turn into positive. Kasi po, mahirap po kalaban ng takot. Mahirap kalaban yung uneasy. Nagiging uncomfortable po tayo kapag tayo nagwo-worry. So, why worry? Just pray. Dahil marami pong kayang gawin si Lord. Sometimes, iniantay lang pala tayo ni Lord. Inaantay lang niyang tayong humiling. Inaantay lang niya tayong magtiwala, maniwala, at mag-ask sa Kanya. Although, di ba, sabi, hindi pa natin sinasabi, alam na niya. But sometimes, kailangan nating ipahayag kung ano yung mga nasa sa loob natin. Minsan, oo, instant. Hindi mo pa siya pinag-pray, na andyan na kaagad. That's how good is our God. When Jesus died on the cross, everything fall into place. Lahat. Even our worries, He carried it into the cross. Ano man yan, problema, when Jesus died on the cross, everything will fall into place. Be at peace, mga kapatid. Be at peace. Alam nyo, minsan, sabi natin, nasa isip mo lang yan. Nasa isip mo lang yan. At talagang nasa isip lang natin yon. At mahirap po kalaban ng ating isip.
But if we are going to pray everything, I believe na andyan si Lord. Iga-guide niya tayo sa lahat. At magiging maganda ang resulta. So, meron po akong nabasa, meron po akong na-research about worry. Word na worry. Kapag ka nag-worry ka, sabihin mo to. Watch our Redeemer rescue you. Worry. Watch our Redeemer rescue you. So ulitin po ulit natin ang ating key verse sa umagang ito in Philippians 4:6. Ito po, iwanan ko sa inyo. Don't worry about anything. Instead, tell God about everything. Nandito rin po yung ask and pray. Napakaganda pong talata ito sa Bible. Isa sa mga pangako ni Lord na kapag ating binasa, ano man yung nararamdaman natin, magiging maayos po ang ating mararamdaman. So, God is good and it is very short message. Bahala na po si Ninong Rico. Yun po yung ma-share ko. And I hope meron po tayong napulot na aral sa araw na ito. So let us pray. Lord, we thank you once again. We thank you, Lord, for your word. Wala po kaming dapat ipag-alala, O God, sa aming buhay. Knowing that you're there always at hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon. Yes, Lord, we feel fear, worry, troubled. But Lord, thank you po sa mga promises niyo po sa amin. Thank you, Lord, for renewing our mind. Sometimes, Lord, punong-puno po ang aming mga isip. Punong-puno, Lord, na hindi naman po karapat-dapat, Lord God, na isipin namin. But Lord, thank you. You always rescuing us, Lord. Hindi niyo po kami hinahayaan na manatili doon, Lord. Lord, you know me. As I always, Lord, say to you, search me, Lord. We are not perfect, O God. Thank you for this morning, Lord. Kayo po ang naluwalhati, O God. Lord, kayo na po ang magpaunawa, Lord, sa mga kapatiran namin. Yung nasa Zoom, Lord, and nasa FB Live. Thank you, Lord. We are your children. We will conquer, O God. We will conquer, Lord. Through your promises, O God. Thank you, Lord, for your power. Pagpalain po, Panginoon, ng araw na ito. You are so good, Lord. This is all we ask in Jesus' mighty name. Amen.